reforma sa lupa. Ipaglaban! Ako po si Feli Makalalad mula sa Southern Tagalog, Oriental Mindoro. Nandirito po kami upang ipahayag ang ginawa sa amin ng Department of Agrarian Reform. Kami po ay binigyan ng CLOA, pero sila din po ang nagkansila. At sa ngayon po ay nahaharap kami sa isang demolisyon na ito po ang aming inilalaban upang makamtan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform ang tunay na reforma sa lupa. Kami po ang mga magsasaka na nagpapakain sa lahat ng tao. Ang amin pong mga pawis, dugo ay halos doon na namin ginagawa para lang kami ay makarao sa aming pang-araw-araw. Subalit, sa ginagawa ng mga korporasyon na sila ang nagmamay-ari, kami ay kanilang utay-utay na pinalalayas. Kami po ay binakura na ng yero na isang sagabal sa aming kabuhayan. Hindi na po kami makapagtinda at ang aming mga bukid ay hindi na rin po namin basta mapuntahan dahil sa sagabal na kanilang ginawa. Nandirito po kami upang ipaglaban ang aming karapatan. Kami po ay nagsasaka na dinaanan ng baha na hanggang ngayon po ay hindi pa rin nabibigyan ng ayuda o kompensasyon na sinasabi. Nasaan po ang tunay na batas ng ating pamahalaan na sinasabi nila na ang magsasaka ang bayani ng ating bayan? Yun lang po at maraming salamat. Ang maganda at napakainit na lumalagablag na umaga ngayon, araw na ito mga kasama. Dahil ang mga magsasaka sa iba't ibang lugar ay nangangalit, nag-aaboy na sa galit dahil sa nagagawan ng ating gobyerno na ang gobyerno, ang Pangulo natin ay hindi tinutugunan ang ating mga suliranin, mga kasama. Mga kasama, ako po si Leoning Trinidad, galing ng Central Luzon sa Hacienda Lucita. Ang organisasyon namin po doon ay Ambala. Kami po sa Central Luzon, laganap ang land use conversion doon. Pangangamkam ng lupa, pangangamkam ng mga matatakaw, nanggahaman sa lupa, mga Panginoon may lupa, na siya naman kinakampihan doon ng ating gobyerno, mga kasama. At meron pa silang ginagawa, ginagamit ang mga militar, mga kasama, para takutin ang mga tao na lumalaban para sa kanilang mga karapatan. Mga kasama, ngunit ang mga tao doon, lalo na sa Central Luzon, dahil talamak na ang land use conversion doon, ang pagkagahaman sa lupa, ay hindi titigil ang mga tao doon kung hindi ilaban nila ang kanilang mga karapatan. Kaya mga kasama, tayong lahat ay wag tayong matakot at wag tayong titigil. Dahil kung titigil tayo, sino pa ang lalaban para sa karapatan ng ating mga anak na susunod na henerasyon? Kaya mga kasama, ipagpatuloy lang natin ang ating pagkikibaka at wag tayong matakot. Tunay na reforma sa lupa! Ipaglaban! Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati. Singinit ng isyu ngayon na siyang kumikitil at pumapatay sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Ako po pala ay isang magsasaka. 40 taon na akong nagsasaka.
lupa para sa magsasaka ay walang lupa. Lupa para sa nagbubungkal, walang lupa. Anong klase may gobyerno tayo? Ayuda ng mamamayan at magsasaka, magbubukid, ipinamulsa lamang ng mga mandarambong mangungurakot. Ano ang naging epekto? Korupsyon. Korupsyon na nagbunga. Naging kapabayaan ng mga nasa gobyerno. Kami ngayon nalulunod dito sa Bulacan. Peste ang aming mga pananim. Walang nagawa ang gobyerno kung hindi panurin lamang. Nagtalaga pa ng ICI na kunwari ay mayroong mag-imbestiga. May napatunayan na ba? Pero may napatunayan tayo. Mandambang mangurakak. Dugo at pawis ng mamamayan, sinisip-sip ng ilan. Papayag ba tayo? Hindi! Ngayon na siguro ang panahon para makawala tayo sa teknikalaan ng kahirapan. Ipaglaban natin ang tunay na reforma sa lupa. Wakasan ang rehimen at pasistang US Marcos. Sapagkat iyan ang hari ng korupsyon. Hindi na tayo paluluko kailanman. Tumindig at lumaban. Lamang at maraming salamat. Kibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Kibaka! Uring magsasaka! Pangunahing pwersa! Pangunahing pwersa! Uring magsasaka! Tunay na reforma sa lupa! Ipaglaban! Ipaglaban! Tunay na reforma sa lupa! Ngayon naman po, pakinggan natin ang isang mensahe mula sa presidente ng Koalisyong Makabayan, si kasamang Liza Masa. Mainit na pagbati sa lahat. Mainit na pagbati sa lahat. Pagpupugay sa ating mga kapatid na magbubukid ngayong buwan ng mga magbubukid. Pagpupugay, mga kasama, 6 na bagyo na ang dumaan. Ilang buwan na tayong inuulan at binabaha. Pero, meron na bang nanagot sa mga pahirap sa atin? Meron na bang kinulong? Mga kasama, mistulang nagre-rigudon ang mga nasa Kongreso, Senado at Malacanang para tayong araw-araw na nanonood ng telenovela. Meron pang mga umiiyak, hindi mo alam kung ikaw ba ay nanonood ng drama o comedy. Para tayo patahimikin, naghain sila ng Investigative Commission for Infrastructure Projects para pagtakpan kung ano ang tunay na nangyayari. Sapagkat hanggang ngayon, meron bang may alam sa atin kung ano ang nangyayari sa ICI? Ang alam natin dahil nakuna ng media ang litrato nang pumasok ang isang opisyal ng US Embassy. Aba, nakikaalam pa yata sa kung ano ang magiging resulta ng investigasyon. Papayag pa tayo? Bukas na bukas sila sa mga Amerikano. Pero sa atin, nakatiklop, nakasarado ang pintuan. Ang masahol pa, nananatili ang pork barrel sa 2026 budget. Bakit hindi natin nakita ang kaliwanagan sa mga investigasyon na ito? Sapagkat nananatiling hindi tinutumbok ang nasa pinakatuktok ng sistema ng korupsyon na nasa
ilalim niya. Sinimulan ni Duterte, pero mas lalo pang pinalobo sa ilalim ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. ang pinakabundat at pinakamakapangyarihang burokrata, kapitalista sa ngayon. Hindi pa naaalis ang burokrata kapitalista na ito. Kaya sa ngayon, patuloy tayong lumalaban. Patuloy nating igigiit ang katarungan at ang pagwawakas ng sistema na kung saan namamayani ang korupsyon. Maaasahan ba natin ang porsigido nating mga pagkilos? Maaasahan ba natin na tayo ay lalabas at magmamarcha tuloy-tuloy sa kalsada para nang sa ganon ay mas lalo pa tayong lumawak at tumatag bilang isang kulusan laban sa korupsyon? Makikisab ang lahat tungo sa pagwawakas ng bulok na sistemang ito. Mga kasama, mabuhay tayong lahat at muli, mabuhay ang uring magbubukid. Lahat ng sangkot! Dapat managot! Lahat ng sangkot! Dapat managot! Maraming salamat po kay Liza Masa ng Koalisyon.